Dagdag pambalita, mga reklamong impeachment laban kay VP Sara walang ebidensya. Ayon yan kay Representative Robert Nazal. Ang buong detalye mula kay Kamar Jason Rubrico. Uusad na sa presentasyon ng ebidensya ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte matapos ideklara ng House Committee on Justice na sufficient inform ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint. Pero para kay bagong henerasyon Party List Representative Robert Nazal, kung susuriin aniya ang mga alegasyon ay marami sa mga ito ang walang sapat na batayan. Bakit hindi nila pinagbotohan isa-isa yung grounds? Okay. Di ba? Pinagbotohan nila as a whole. Oh, why? From the pag inisa-isa mo, makikita mo talaga ang dami dun. Unsubstantiated. Oh, di ba? Talagang speculative. Tapos walang ebidensya. Dagdag pa ni Nazal, sa halip na ituon ang pansin sa impeachment, mas mainam aniya na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang mga kasalukuyang suliranin ng bansa. Ang dami nating problema ngayon, pataas yung gasolina because of the war, and then may mga namatay na dahil nga dun sa gera sa Middle East, and then our economy has been down. We weren't able to meet our first quarter target. The dollar is continuously rising, so we really have a lot of problems. Ngayon, our country is too politicized. Para naman kay dating kongresista at bagong henerasyon Party List Chairperson Bernadette Herrera, mahalagang alamin muna ng mga mambabatas ang pulso ng kanilang mga nasasakupan. So I remind yung mga members of Congress, you are representatives. I was once a representative. So tanungin niyo po ang constituents ninyo. Kasi nung nandun tayo sa yung last election, I think the Filipino people have spoken. They don't want this impeachment to happen. So I urge the fellow members of Congress ni Robert, tanong niyo po, magkonsulta muna kayo sa distrito na inyong pinaglilingkuran, magkonsulta kayo sa mga sektor na inyong pinaglilingkuran, pabor ba sila dito? Kasi representatives tayo. Let us follow and consult our constituencies. Ayon pa kay Herrera, kung pagbabatayan aniya ang mga diskusyon sa social media, marami sa mga Pilipino ang nananawagan na unahin ng pamahalaan ang pagresolba sa mga pangunahing problema ng bansa. Iginiit din ng dating mambabatas na hindi rin aniya dapat makalimutan ang usapin ng bilyon-bilyong pisong flood control projects na patuloy na kinekwestiyon. And what is sad is yung bilyon-bilyon na wala sa flood control, hindi namin pinag-uusapan. Bakit? Bakit inuuna ito? Wala pa tayong solusyon, wala pang nananagot dun sa bilyon-bilyon na nawala sa bilyon-bilyon na nawala sa ating flood control at kung ano-ano pa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.